Hello and welcome mga boys. Last time nga ay naka-receive tayo ng warning about sa content natin na paano kung nabuntis ni Sasuke lahat ng babaeng ninja na ito sa Konoha. Age restricted na content yon mga men, so hindi na ako pwede gumawa ng mga perverted content same nito or kahit yung mga counting exposure lang ng mga giant bubay. Well anyway, yung pag-uusapan nga natin ngayon ay about dito sa kay Tsunade, yung mga facts about sa buhay niya, kasi alam naman natin kung gaano siya kalakas at kung ano yung mga nagagawa niya. At para nga malaman nyo na yung about kay Tsunade, tirahin na natin siya mga boy. Tirahin na natin ang topic guys about sa kay Tsunade. So bago nga natin umpisahan ay mag-subscribe ka muna para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. And syempre intro muna tayo mga men. Sutae ni kitayo, kizu wa totaro te, sekai ni oshibusarete shimau mae ni. Number 12. So kaya ni Tsunade baguhin yung edad niya. So alam naman natin na gurang na etong si Tsunade at magsing tanda nga sila ni Jiraiya. Pero dahil nga sa kaya niya baguhin ang anyo niya, nananatili pa din siyang hot and sexy mga boy. So yung number 1 reason na bakit siya nagpapalit ng anyo ay para makataka siya sa mga nautangan niya sa sugal. Kaya niya ibahin ang edad niya at ang itsura niya, mapabata man o matanda. Ang downside nga lang ng jutsu na ito, malakas ito kumonsumo ng chakra. Pero dahil nga isang senju si Tsunade, alam naman natin yung mga senju, di ba? Only chakra. So hindi nga problema sa kanya kahit kumonsumo man ito ng malaking amount ng chakra. Dahil sa mataas din yung chakra reserves niya at mabilis din mag-regen yung chakra niya. Next nga ay ang number 11. So, kaya niya makipag-communicate sa summoning beast niya na si Katsuyo. Etong summoning slug ni Tsunade ay isang versatile na summoning. Ibig sabihin, marami siyang gamit. Mapa-offensive man yung pagbuga niya ng acid or mapa-defensive man ang pag-heal niya. Pwede din siya gamitin for communication. At pinakamatindi pa, kahit i-divide pa ni Katsuyo ang katawan niya sa libo-libong slug, kaya pa din ni Tsunade makipag-communicate sa bawat slug na yon. Ginagamit niya etong communication ability upang makagawa ng strategy o di kaya makakalap at makabigay ng impormasyon sa mga kasamahan niya, ganun. Next nga ay ang number 10. So kaya niya baguhin ang somatic nervous system ng isang tao. At dahil nga hindi naman ako expert pagdating sa science, yung best example nito ay yung ginawa niya kay Kabuto. During early episode ng Naruto, nag-clash ang 3 legendary Sannin. At una nga ay naglaban si Tsunade at Kabuto. At habang naglalaban nga sila, ay iniba ni Tsunade yung somatic nervous system ni Kabuto. Pag ginalaw niya ang kanang kamay niya, ay kaliwang paa yung kumikilos. At pag kanang paa naman yung gagalawin niya, kanang kamay ang kikilos. So mahirap ito guys. Pero dahil sa genius at medical ninja din, etong si Kabuto, kaya niya pa din igalaw ng tama yung katawan niya. Base lamang sa intuition at observation niya. So napaka-genius nitong si Kabuto guys. Well anyway, next nga ay ang number 9. So kaya ni Tsunade pagalingin yung mga sugat niya instantaneously. Ilang beses natin nasaksihan to mga boy. Ito yung pinakagusto ko sa lahat ng ability ni Tsunade. Parang invisible nga ang datingan niya pag gamit niya ang jutsu na ito. Gamit nga ng jutsu na ito, nakaya niya labanan at makasurvive sa mga class S na mga mamaw na ninja tulad ni Orochimaru at Madara. Next nga ay ang number 8. So tumatanda siya pag na-overuse niya ang chakra niya. Merong backfire ang paggamit niya ng mga special healing jutsu. So hindi nga lang nababawasan yung chakra niya, tumatanda din siya.
Dahil every time na ginagamit niya ang jutsu niya, napapagod yung mga cells niya. Ibig sabihin guys, pag nagamit niya lahat ng chakra reserves niya, bumabalik siya sa normal na appearance niya. At hindi lang yan. Kasi yung original na appearance ni Tsunade mas matanda talaga kumpara sa actual na edad niya na comparable kay Jiraiya. At dahil yan sa paulit-ulit na pag-exceed sa limit na kaya i-handle ng katawan niya. So yan guys ang rason kung bakit mas matanda siya tignan kay Jiraiya even though magkasing edad lang sila. And next nga ay ang number 7. Kaya niya i-transfer ang chakra niya sa iba. So parang healing jutsu din ito guys. Pero mas matindi to kasi kahit lethal injuries pa kaya nito gamutin. As long as kaya ng chakra reserves niya. At habang ginagawa niya nga ang jutsu na ito, hindi lang nagagamot ang sugat. Binibigyan niya din ng chakra ang pasyente. So double-edged blade to para sa kanya dahil pwede siya maubusan ng chakra. And next nga ay ang number 6. Namana niya ang pagiging sogarol ni First Hokage Hashirama Senju o ang lolo niya. Namana niya guys ang kamalasan ng lolo niya sa sugal. At dahil nga dyan, marami siyang tinakasan na utang. And next nga agad ay ang number 5. Pinakamalakas at pinakamalupit na babaeng taijutsu user, etong si Tsunade. So hindi natin mapagkakaila ang fact na siya ang pinakamalakas na babaeng kunoichi during early Naruto at Naruto Shippuden series. So malaki yung naging contribution ng lakas niya sa laban nila kay Madara. At according din sa Naruto Databook 3, 5 out of 5 yung stats niya pagdating sa intelligence, strength, ninjutsu at taijutsu. How cool is that mga men? And next nga ay ang number 4. So kaya niya gumawa ng antidote para sa kahit anong klase man ng poison o lason. Nagtataglay si Tsunade ng high degree at mataas na knowledge pagdating sa medical field. Si Tsunade ang number 1 medical ninja sa entire Naruto series. Kumbaga pa sa panahon natin ngayon guys, parang Doktora Vicky Bello yung popularity ni Tsunade. And next nga ay ang number 3. Meron siyang hemophobia. In medical term guys, meron siyang hemophobia, which is fear of blood. So nangyari nga ito during Second Ninja War nang mamatay ang kasintahan niya. At after nga nang masaksihan niya lahat ng yon, ay doon na siya nagsimulang magkaroon ng hemophobia. Well, eventually, nawala naman itong hemophobia niya nang makilala niya si Naruto. Ang dedication at goals ni Naruto yung nagpagaling sa trauma ni Tsunade. And next nga guys ay ang number 2 sa ating listahan. Number 2 facts. Siya ang pinakamatandang Hokage na nag-e-exist pa din hanggang sa ngayon. At hindi lang yan dahil baby face pa din siya hanggang ngayon. Kaso nga lang medyo lumiit talaga yung balloon guys. Nakaka-disappoint na flat na yung dating Coco Melon. Anyway, last but not the least nga, ang number 1 facts about kay Tsunade. Pinalaki ni Tsunade yung Coco Melon niya dahil palagi siya dati inaasar ni Jiraiya na flat-chested. Kaya kahit pa nga nasa 60 years old na siya, pinapanatili niya yung kaseksihan niya. Kumbaga pangpalaway kay Jiraiya. So parang iniinsulto niya si Jiraiya. At nung sa Boruto na, dahil wala na si Jiraiya, patay na siya, wala na ding Cocomelon. Siguro, babalik lang ang Cocomelon pag nalaman niya na buhay si Jiraiya as Kashin Koji na clone ni Jiraiya. So, abangan lang natin yan guys kung babalik ko yung Cocomelon na paborito nyo. Anyway, and that's it nga mga boy. Hanggang dyan lang yung topic natin for today about sa kay Tsunade Senju. Hit like button kung nagustuhan mo ng Cocomelon juice. Joke lang. Hit like button kung nagustuhan mo ng video ito guys. And mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. At bago nga tayo magtapos, syempre, may pa-shoutout muna tayo mga men. So shoutout nga pala sa kanila.